praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang ayaw ng isang mas pinagpalang buhay? Gusto natin ang paparating na linggo ay mapuno ng biyaya at grasya ng Diyos. Pero hindi magiging magaan, masaya at payapa ang ating buhay kung hindi tayo mabubuhay muli. Yan ang ating maririnig sa ating mabuting balita. Unless that we are born again, we shall never see the kingdom of God. Gusto ba natin maranasan ang kaharian ng Diyos sa ating buhay? Kailangan nating iwan ang luma nating pagkatao. Kailangan nating bitawan ang ating pag-uugaling patay na. Kailangan nating iwasan ang kasalanan. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nanatili pa rin sa dilim, mas pinili pa natin ang ating nakasanayang mga kasalanan kaysa sa mabuhay tayo, malaya, kasama ng muling nabuhay na Panginoon. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo makita minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mong Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritu sa amin kumukupkup upang sulupaing pinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa.
At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pagtitipon nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa, na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo lumaya sa pagkakaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon ng iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangungusapan. Sa tindi ng poot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Sion, aking inuluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo ang nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang nakakagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, maliban sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo maliban ang ipanganak na muli, ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus,
Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang pinanganak sa laman ay laman. Ang ipanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayo magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat ipanganak sa espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon ng Diyos na mabuhay muli, anong buhay ang pipiliin mo? If you would be born again, what kind of life will you choose? Ganda pong tanong yan, no? Magandang pagmunihan. Baka yung iba sa inyo, pipiliin na. Sa susunod na buhay, Father, gusto kong maging mas mayaman. Baka yung mga iba sa inyo, sasabihin, Father, sa susunod na buhay, single na lang ako. Ayaw ko na mag-asawa. Natuto na ako. Baka yung iba sasabihin, Father, sa susunod na buhay, magiging mas matalino na ako, magiging mas wiser na ako. I will live a healthy lifestyle para hindi na ako magkasakit. Ang mabuting balita, hindi po natin kailangan mamatay para tayo muling mabuhay. Ngayon pa lang, tayo'y inaanyayahan na mabuhay muli ni Kristo. As Jesus said in the gospel, unless you are born again from above, you will never see the kingdom of God. Kapag sinilang tayo sa mundo, wala tayong kontrol dito. Hindi natin mapipili kanino, sino, saan tayo ipapanganak. Di po ba? Pero ang mabuhay muli, to be born again, is our own choice. Madalas, iniisip natin ang pagiging born again ay pagsama sa isang sekta o religion. Pero ang pagsilang muli o pagiging born again ay nanggagaling po kay Kristo mismo. At baka hindi niyo po alam ito. Kahit na Katoliko ka, pwede kang maging born again. Opo. Dahil anong ibig sabihin ng pagiging born again? Ito'y pagsilang muli sa ating mga kaluluwa. Remember that. To be born again means a spiritual rebirth. Ang pagiging born again ay hindi po paglipat sa ibang grupo, sa ibang sekta, sa ibang religion. Ang pagiging born again ay pagkakaroon ng bagong buhay na binigay ng Diyos sa puso ng tao. At aminin natin, marami sa atin kailangan mag-born again. Marami kasi sa atin, hindi talaga buhay na buhay sa buhay na ito. Let us admit that a lot of us are living but we are not fully alive. Iba yung buhay sa buhay na buhay. Di po ba? Tignan niyo yung mga katabi niyo. Di ba buhay yan? Meron tanong, buhay na buhay ba siya? At kapag hindi ka buhay na buhay, pagod na pagod ka at unti-unti kang namamatay. Dahil ang mga hindi buhay na buhay, nagdurusa sa loob. At ang mas masakit, kapag hindi ka buhay na buhay, nakakasakit ka, nakakapatay ka ng iba. Amen? Halimbawa po, kapag ang isang pintor o artist tumigil po sa pagpipinta, sa paggawa ng mga obra maestra, hindi lang po nasasayang yung talento niya. Nagiging kritiko pa siya sa gawa ng iba. Di po ba? Bakit? Kasi hindi niya nailalabas yung galing na nasa loob niya. Dahil frustrated yung artist, kaya pinoprostrate niya, sinisira niya yung loob ng ibang artist. Di po ba? Ang taong ayaw magmahal, hindi lang po siya malungkot. Nagiging bitter pa siya. Kapag may nakikita siya mga nagmamahalan, mag-irog, magkukunot na yung kilay niya, naiinis. Bakit? Inggit. Di po ba?
Kasi walang kalabing-labing. Kasi yung taong mag-isa, walang minamahal. Gusto niyang ibahagi sa iba yung lungkot, yung hirap na kanyang nararamdaman. Kapag ang isang magulang pagod, sugatan, hindi masaya, minsan hindi niya namamalayan. Napapasa niya yung sakit ng loob niya, yung pagod niya sa kanyang mga anak. Kaya nasisigawan niya, imbis na lambingan niya, galit ang lumalabas. Imbis na unawain yung kanyang mga anak, paninisi ang naririnig. Kapag ang isang leader, isang politiko, isang namumuno, walang malasakit sa bayan, hindi lang siya nagiging corrupt, siya po ay nakakasira ng kinabukasan ng ibang tao. Bakit? Kasi wala nang buhay na konsensya sa loob niya. Mga kapatid, kapag hindi buhay na buhay ang iyong loob, may namamatay sa iyo at sa paligid mo. Ang pagmamahal nawawala, ang pag-asa nawawala, ang kabutihan nawawala. Kaya napakahalaga po ng paanyaya ng ating Panginoon. Kailangan nating muling mabuhay. To be born again is really needed. We need to be born again, to be fully alive. At ito po ang tanong, how can we be born again? Paano tayo mabubuhay muli? Ang clue ay nandyan na po mismo sa salitang born. Spell born, 4 po letra, B-O-R-N. Ano pong ibig sabihin yan? First letter, letter B, bagong puso. Kayo nga po, bagong puso. Mga kapatid, hindi sapat na magbago ang panlabas mo. Ang mas mahalaga, mag-umpisa ang pagbabago sa loob mo, sa puso mo. Kasi kahit na magpalit ka ng religion, magsimba ka araw-araw, kabisado mo ang Biblia, kung parehas pa rin ang puso mo, hindi ka born again. Hindi ka sinilang muli. Kung babasahin niyo po ang sabi ng Diyos sa libro ni Propeta Ezekiel, God said, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Pansin niyo po, hindi po sinabi ng Diyos na, I will give you a new religion. Hindi sinabi ng Diyos na, I will give you a new schedule. Hindi sinabi ng Diyos, I will give you a new look, a new wardrobe, a new clothes, new money. Sinabi niya, a new heart and put a new spirit. Kapag born again ka, mabuti ang ninanais ng puso mo at iniiwasan mo na ang masama. Amen? Alam mong born again ka na kapag hinahanap mo, ninanais mo ang salita ng Diyos. Kung paano po ang isang sanggol, di ba? Kapapanganak pa lang po ng isang bata. Pag umiiyak, anong gusto ng bata? Gatas. Di po ba? Ganyan din po ang ninanais ng isang taong born again. Ang inaasam niya, ang hinahanap niya, ang gutom, ang uhaw ng kanyang puso ay ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. Amen? Kaya mag-ingat kayo. Kapag nakikinig kayo sa mga reading, sa salita ng Diyos, inaantok ka, naiinip ka, hindi ka mapakali. Nang ibig sabihin yan, luma na ang puso mo. May namamatay sa iyong loob. Kasi kung bago sinilang muli ang iyong loob, ang iyong puso, kapag naririnig mo ang salita ng Diyos, nagkakagana ka, lumalakas ka, excited ka. Amen? Mga kapatid, baka kaya hindi ka masaya kasi luma pa rin ang puso mo. Baka kaya hindi ka mapalagay kasi puno ng galit, sakit ng loob at takot ang puso mo. Pero ngayon tayo inaanyayahan ng Diyos. Baguhin ang ating mga puso para magbago ang ating buhay. Sinong magbibigay ng bagong puso? Hindi ikaw, hindi ang asawa mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang gobyerno. Tanging ang Diyos lang. Amen? But the second letter, letter O in born is obedient life. Kayo nga po, obedient life. Mga kapatid, ang pagiging born again
ay hindi lang po pagbabago ng puso. Kailangan bagong direksyon din ng ating buhay. At ang direksyon ay ang pagsunod ng Diyos. At ano pong direksyon ng ating buhay? Malalaman natin yan kung tayo susunod sa Diyos. Kung maalala nyo, nagdadasal si Jesus sa hardin ng Getsemani. Ano ang pakiusap niya sa Ama? Not my will, but your will be done. Hindi ka pa nabuhay muli kung wala kang ibang sinusundan kung hindi ang iyong kagustuhan. Alam mo, nagbago ka na buhay ka na kapag lahat ng ginagawa mo ay nakaayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Yan po ang puso ng pagiging born again. Hindi na sarili ang sinusundan kung hindi ang Diyos. Oo, mahirap po ang pagiging obedient sa Diyos. Oo, mahirap po ang pagiging obedient sa Diyos. Kasi meron tayong kayabangan eh. Ayaw natin masaktan, gusto natin ang madaling buhay. Pero tandaan niyo po ito, ang pagsunod sa Diyos, minsan masakit, pero palaging may mabuting bunga. Hindi ibig sabihin madali ang iyong buhay ngayon na meron niyang mabuting bunga. Tanong ko po sa inyo, anong mas gusto niyong buhay? Mabungang buhay o madaling buhay? Kung madaling buhay ang gusto mo, walang bunga yan. Kung gusto mong mabungang buhay, humanda ka sumunod kahit na mahirap. Amen? Third letter, letter R, means renewed mind. Kayo nga po, renewed mind. Mga kapatid, hindi lang po nakikita ang bagong buhay sa pamagitan ng bagong puso, and din ay nakikita sa pagbabago ng isip. Kahit na mabait ang puso mo, kung mali naman ang iniisip mo, mapapariwara ka. Magiging mali ang direksyon ng iyong buhay. Kaya sabi po ni San Pablo sa atin, tandaan nyo, be transformed by the renewal of your mind. Nagbabago ang ating buhay sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Hindi po sinabi ni San Pablo na change your situation or change your appearance. Ang sabi niya, baguhin ang isip at magbabago ang buhay. Ang labanan talaga ng buhay nagsisimula sa isip. Amen? Kahit na malinis, maganda ang bahay mo, kung magulo naman ang iyong isip, ano mangyayari? Magiging magulo at pangit ang kapaligiran mo. Amen? Kaya bago ka sumuko, mag-isip ka ng mabuti. Bago ka magalit, magpasalamat ka muna sa Diyos. Bago ka magkasala, alalahanin mo, tandaan mo kung gaano naging napakabuti ng Diyos sa iyo, sobra-sobra. Kapatid, bakit kaya tayo palagi napapagod? Hindi kaya dahil nagiging magulo ang iyong isip. Kapag magulong yung isip, marami kang iniisip. Pag marami kang iniisip, diyan nanghihina ang pangangatawan mo. Amen? Palitan mo ang iyong pag-iisip, makikita mo magbabago at gaganda ang buhay mo. Amen? Last letter, letter N in born, new life in Christ. Kayo nga po, new life in Christ. Mga kapatid, ang pagiging born again ay pagkakaroon ng bagong buhay mismo. At sabi po ni San Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Magbabago lang buong buo ang buhay mo kung ikaw ay nakaugnay, nananatili, pinapapasok mo si Kristo sa buhay mo. Amen? Hindi sinabi ni San Pablo na mag-i-improve ang buhay mo. Hindi sinabi ni San Pablo magiging mas mabuti ang buhay mo, mas magiging okay ang buhay mo. Sabi niya, buong buo, bagong-bago. Kaya po tatanungin ko, gusto niyo po ba yung sasakyan? Bago yung pintura pero luma yung pong makina. Ayaw niyo, no? Pag binentahan ka na sasakyan, pagkaganda-ganda, pagkalinis-inis, pagkabukas mo, puno ng daga, babalik niyo po yung sasakyan na yun? Hindi po ba? Ganyan ang nangyayari marami sa atin. Mukhang mabait. Pag nasa loob ng simbahan, mukhang santo. Pero buksan mo ang loob, ganun pa rin.
masama pa rin, baluktot pa rin. Amen? Pag nagbago ang iyong pagkatao, meron kang pagnanais na ma-share mo ang iyong pananampalataya sa iba. Alam na alam mo, nagbago na ang tao kasi iba na yung pananalita niya, iba na yung kanyang ginagawa, yung kanyang kilos, yung kanyang pag-uugali. New life in Christ. We can only be renewed through Christ. Mga kapatid, nakakalungkot po kung kayo po ay tumitingin sa balita. Napakaraming karanasan. Napupuno ang mundo natin ng kamatayan. Maraming namamatay sa gera, maraming namamatay sa drugs, maraming pinapatay dahil sa krimen. Hindi rin natin naririnig pero marami din namamatay, pinapatay dahil sa abortion. Maraming namamatay dahil sa gutom, sa kahirapan. Meron din namamatay dahil sa sakit. Pero sa gitna ng mga kamatayan at kadiliman, kalungkutan at kasamaan na ito, tayo'y inaanyayahan ngayon ng Diyos. Maging liwanag ng mundo. Paano? Nag-uumpisa yan kung tayo'y sisilang muli. To be born again is a choice. The question is, do you want it? Kung gugustuhin mo, maibibigay sa iyo ng Diyos. At kung ikaw ay maisisilang muli, makikita mo ang iyong buhay magiging payapa at mas pinagpala ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Halay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin sa pamamagitan ng ating binyag sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo'y naging mga anak ng Diyos bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo. Makakalapit tayo sa ating Ama na may pagtitiwala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa lupa naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga binyagang Kristiyano naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga alipin ng takot naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga pananalangin, loobin mong makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak na aming tagapagligtas at Panginoon, na bubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay pagpabaguhin mo ng gala na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kami pinag-arian mo, naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hinabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Pagkalo mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Uli po mga kapatid, tandaan nyo, kahit na Katoliko kayo, pwede kayong maging born again. At dapat tayong mag-born again. Kailangan nating isilang muli. Hindi lang para makita natin ang kaharian ng Diyos, pero para tayong mapabilang sa kaharian ng Diyos. How to be born again? Yung pong 4 na letra, B-O-R-N. B, bagong puso. O, have an obedient life. R, renew your mind. N, new life in Christ. Kahit na palagi ka nagsisimba, nagdadasal, kung hindi mo naman pinipiling baguhin ang iyong loob, ang iyong buong pag-uugali at pagkatao, o hindi ka nagpapabago sa Diyos, walang mabuting bunga ang buhay na yan.
Tandaan nyo, hindi kayo isisilang muli, hindi ka magiging buhay na buhay. At kapag hindi ka buhay na buhay, para kang patay, at dahil sa'yo, meron kang napapatay na tuwa, may napapatay ka ng kapayapaan. Sayang ang buhay. Buhayin mo ito ng puno ng tuwa at tiwala sa Diyos. Total buhay ka na rin. Live life to the fullest. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise and